May buntag. Salamat Igsoon Jessa sa imong buhing saksi. Mahitungod sa gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Usa ka mapanalanginong kabuntagon rong buntaga. Usa ka kinabuhi nga giusab sa Ginoo. Nagpamatuod kung unsa kagamahanan ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Dako ang akong kalipay nga nakakita nila kay taod-taod na nga wala na ko makabalik dito sa Gateway. Kani sila si Jessa, ang kanang iyang tapad, iyan ang best friend. Wa mahurot ang iyahang mga higala kay naam siya kauban na si Vanessa. Nagkuyog gihapon sila. Nalipay ko nga nakakita ninyo mga igsoon. Ato silang pakpakan be kay may buntag sa mga igsoon na to nga nagtan-aw sa online, nagsimba kauban nato online. We are so happy and so grateful that you are with us this morning. Before we will listen to the Word of God, shall we bow our heads? Atong iduko ang atong mga ulo aron pagpasalamat sa Ginoo. Atong itugyan kining bahina sa atong hiniusang pagsimba diha sa Ginoo. Labing balaan o dalaygo namong Dios, salamat kaayo sa imong presensya karong buntaga. We thank you so much, O God, for extending our lives. Imo pang gidugangan Ginoo og lain nga adlaw ang among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. We thank you for your presence this morning. And we ask you, O God, that your name will be glorified in our midst as we continue to worship you. I pray, Father, that you will minister to each one of us today. I know that you have something in store for us na akay giandam alang sa matag-usa kanamo Ginoo nga among pagadawaton karon. Moy akong pag-ampo Ginoo nga samtang magapadayon kami sa pagsimba diha nimo, imong limpyuhan ang among tagsa-tagsa kasing-kasing ug panghuna-huna ug imong andamon Ginoo ang among kinabuhi, ang among igdulungog nga unta o God ang mga prinsipyo nga among madunggan karon gikan sa imong pulong mutuhop kini sa among kasing-kasing, sa among huna-huna ug moresulta kini Ginoo ngadto sa among pagkinabuhi nga diin ang imong ngalan mao'y mahimaya. Salamat Ginoo sa imong presensya karon usbon nako ug mao'y among tinguha nga ang imong balaan nga ngalan mao'y matuboy ug mahimaya sa among taliwala karon. Kining tanan o Dios amo kang gipasalamatan ug amo kining giampo diha kanimo tungod sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga among bugtong manluluwas. Amen. Kinsa nay nakasuway nato dinhi nga nagpaabot? Kana bang naghuwat ba? Na kay kasabot. Murag ka mong tanan. Kinsa naman say nakasuway nato dinhi nga kanang nagpaabot o niya, wala tunga ha. Naasay usa, taas ka iyo ra ba? Murag naihugot da. Kanang unsa na? Naghintay pero pinaasa. Murag itog dinudalay na gito sa. The reason why I'm asking you this morning, because that's what I'm going to talk about, the necessary ingredients man din ang naadiha, wana ko mausag, the necessary or the inherent elements in waiting. Kana bang
magpaabot ka. By the way, ang atong pagpaabot gisgutan din kanang katong gibasa ganina, Micah chapter 7 verse 7. It's all about waiting in the Lord, waiting for the coming of Jesus Christ. Giingon ni Igsoon Jessa kaganina nga mayo unta kuno og dili na to mawala ang iyang na-experience karon. Well, ang gisaad sa Ginoo Igsoon nga dili na sa mawa, naa na nimo. But the thing is, dunay mga panahon sa atong kanang gitawag og sanctification process ba, samtang magpaabot ni Ginoong Hesukristo, naagyod ng mga struggle, naagyod ng mga panahon nga diin magtimbang-timbang ka, ako baning buhaton or kanibang pikas mo'y akong buhaton. Tungod kay naa pa man ta sa presensya sa sala. But the promise of God, the promise of Christ Himself as far as our salvation, ang atong relasyon diha sa Ginoo is concerned, dili na sa mawala. Naa na nimo gyud. Nga naman, tungod kay ang Ginoo mo'y naghatag ni ana nimo, ug unya ang nakanindot pa gyud kay gi-accomplish na ni Ginoong Hesukristo. Si Ginoong Hesukristo mismo maoy naghimo or maoy nagbuhat aron kana siyang gasa nga gihatag sa matag usa kanato, mahimong matinuod, mahimong ma-realize. Okay. So the inherent, kung nagsuwat mo diha, inherent na siya, kana inherent elements in waiting. Akong giusab kay ang necessary, mura manggod og kinahanglan, pero pwede rang mawala. Pero kung moingon kag inherent, kauban yun na siya sa pagpaabot, samtang magpaabot ta. Now, a short background lang sa libro sa Micah. Kani si Micah, dili Micah nga inyong silingan. Lahi na siya. Si Micah, mauni siyang nagsuwat sa Book of Micah, sa Old Testament, sa atong tagsa-tagsa ka mga Biblia. Unya, usa ni siya ka propeta. Gitawag ni siya minor prophet, dili kay mas ubos siya og kahimtang sa ubang mga propeta, kundili tungod na sa volume sa iyahang gisuwat. Kung nakabantay mo ang libro sa Micah, murag pilar man ni ka mga chapters, mubo ra ni kay siya kaayo. Compared nila ni Hosea o ni Isaiah. Si Micah, kauban ni siya, contemporary ni siya ni Isaiah. Gani, kaning bersikulo nga atong gitan-aw karon, the verse that we are trying to look at this morning, kung inyong tan-awon sa Book of Isaiah, naasad ni siya nga team. I think na share na gani na nako dinhi, murag nakawali na ko ana. Those who wait on the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings like eagles. So kung imong tanawon, parihas-parihas ra. Unya, ang ilang kahimtang sa ilahang time, parihas ra gyud. Kay si Micah, nagministeryo man sa niya sa Judah. Si Isaiah o si Hosea, they are also ministering to Israel or to Judah during their time. So mao nang kontemporaryo ni sila. Unya, atong tan-awon karon, unsay naa gisulti ni Micah as far as waiting is concerned. Sa ako nang gikaingon kaganina, alang ni adtong mga nakasuway, murag usar man doy ni isa, kanang naghuwat, nagsabot, unya, wa to nga ha. Pait yu gayo. Ako nakasuway na ko na, kadaghana, pero nakakaton sad ko nga, dili masuko. Dili na masuko kay taon man maom gyud ng tao usahay magsabot pero wa so padayon move on. Bisag nausik ang pipila ka mga gutlo or mga oras nga nagpaabot ka. But what we are trying to look at here is unsa may gipaabot ni Micah ug unsa ang mga kinahanglan. Well, ang gipaabot ni Micah kung nakasubay ka sa pagbasa kaganina, naghisgot man to mahitungod sa pagpaabot niya sa Ginoo. Ngano man kay ang sitwasyon sa Israel ni adtong tungura,
The Lord is about to punish His people. Why? Because of their own doing. Kanang ilahang, ang common kay ni adtong panahon na sa iyang time, daghan ang injustice, daghan ang mga kana bang mga tawag ay ano kanang mga orphans, dili wala na nila atiman na. So gubot kayo ang ilahang time niining panahon na. Kunya sa verse 7 mo tong niingon si Micah, "But as for me, I will watch expectantly for the Lord." By the way, I'm using kaning akong gibasa karon. This is a New American Standard Bible ang version niya. "I will wait for the Lord of my salvation. My God will hear me." During this time also, Micah was anticipating or was waiting patiently for the Messiah. Imagine ha, gipaabot nila si Ginoong Hesukristo, ang pagpakatao ni Ginoong Hesukristo. So unsa man ang mga inherent nga elements samtang magpaabot ka. Number 1, maklaro ba ninyo? Maklaro? Sige, pwede atong basahon. Ready, go? Willingness to look unto the Lord. The necessary or the inherent ingredient as we wait upon God, as we wait upon the Lord, is our willingness to look unto Him. Wala man tayo gibutang diri. So dili ni mao ang kuan. Dili na mao atong tan-awon. Ang visible nga makita gyud nato sa kinaiya sa Ginoo ug unsa ang Ginoo is His Word, which is the Bible. So mao nay pasabot nako diha nga willingness to look unto the Lord. Dinhi naay duha ka mga importanteng pong dia. First is the word look, and the second is the Lord. Ang sa original nga pagsuwat kanang look diha, ang tampaha sa King James. Ang akong gibasa kaganina is NASB man ni. Giingon dinhi, "But as for me, I will watch." Watch ang ibutang niya dinhi. But sa King James, giingon siya dito, giingon pag-translate nila, "I will look unto the Lord." So that word, kaning word nga watch, kay translation raman ni Polos, og ang word nga look is sa original nga pagkasuwat ana, mauna siya ang first, unya ang kani mauning pag-pronounce. Hapit man sad upaw. Oo, di lang ko mabasa na kay igo, di ko kalikay da. Pero so mauna siya. Now, mauna atong tan-awon karon. Unsa may meaning ana? The meaning of the word itself is to look out, spy, or keep watch. Kani, importante kayo ni. Kinsa may nakakita ninyo atong, wa ko mo encourage, magsige mong tanaw sa lida, pero mga tanay lang ko ba, kasi nakakita ninyo ato bitong katong about sniper man tingali ito. Pero murag na-share na sa nanako ninyo diri. Kinsa may nakakita ninyo atong mga salida, or nakakita mo salida nga about kanang hunting ba, nga naay target nga tirahan, unya ang magtira is magpaabot siya pila ka oras, ang uban gani tingali ana murag mga adlaw. Kinsa may nakakita ninyo ana? Well, siguro kitang tanan murag familiar ta ana, no? The reason why I'm sharing that one to you this morning is because I want you to understand that that is the very meaning of the word keep watch. Samtang di pa moagi ang target, magpaabot ang hunter. Dili matug ang uban gani ana, manghihira diha sa kilid nila basta kay wa pa moambot ang target. Ang uban gid ana. When I was reading unsay common nga practice sa kanabang mga
snipers. Before sila mo engage sa ilahang target, naiusa dito nag-ingon nga ang uban nila dili mo kaon og daghan kanang enough lang kaayo nya, dili bitaw kaayo mo bati sila og kanang kalibangon kay lisod man na. Ug tuan na ka dito gahapa na kanya gahuwat na ka sa target ba. Inig timing kay inig agi kalibangon sa gahuman. Di ka maka di ni mo dili maigo ang target. So keep watch. Mo nay pasabot ana. Now unsa ato nang i-explain karon later. When you keep watch, when you engage into the waiting game, dili squid game, kanang pagpaabot ba, kinahanglan nga apil ang imong huna-huna. The mind should be involved. You must have the will to look unto Him. You must decide. Kinahanglan mo decider gyud ka, mo pili kag desisyon. Mga magpaabot. Kinsa imong paaboton? Dili ang imong hinigugma, kundi ang Ginoo. Well, kung wa pa kay hinigugma karon, wala pa kay bana or wala pa kay asawa, apil na siya. If you wait on the Lord or if you wait upon the Lord, apil na siya. Kay all these things shall be added unto you man. So, the most important thing sa pagpaabot is paaboto nimo ang Ginoo, paaboto na to ang Ginoo. You have to make a decision in your mind. You have to include your will when you wait upon God. Ingon si Micah, but as for me. Now, kanang giingon niya din nga, but as for me. Kung naamoy mga tagsa-tagsa ka, Biblia, tanawa ninyo din sa sinugdanan sa verse 7. Niingon siya din but as for me. Kaning but as for me, kuan ni siya kanang ingon pa nila, importante ni siya, nga naman, kanang conjunction ba ng but? Murabag mauni common or mauni padulngan ang ilang sitwasyon sa una sa ako nang gikaingon ninyo. There's the nation of Judah or the nation of Israel at that time is very, very chaotic. Gubot, paslukot. Kaya wa naman sila magtuman sa Ginoo. So, the general decision or the general lifestyle of the people during their time is bent or was bent towards doing evil. So hapit tanan nila nagbuhat og dautan. But as far as Micah is concerned, ingon siya, as for me. And so you can just imagine his life during sa iyang time. Tanan silingan niya, ang tanan nga kauban niya sa iyang komunidad, nagbuhat og dautan apan siya, naghimog desisyon sa iyang kaugalingon, nga dili mo sunod nila. Kinsa iyang sundon? Ang Ginoo. Naka-imagine, kanis Baldo tingay, naka-imagine na niya unsa kalisod na, kana bitong tanan ni mong mga amigo, mga higalap, sige, suyop ta. Inom ta. Unya, ikaw, moingong ka nga. Ang imong mga kaila ba? Unya, moingong ka, ID lang ko. May imagine tingay ni mo unsay ko ano? Unsa ba'y ilahang reaction towards ni mo? Well, sa kang gi-share ni Xunji sa kaganina, ngano man kang ang imong naong naa naman lang sa Ginoo permi. Ngano man kang ang imong di na man ka makijam na mo. That's the common term. Karong panahon na. Anong dili naman ka mukuyog na mo? Because she made a decision to go against the flow. That was also the situation of Micah when he said, as for me, that was a personal resolution that includes his mind. Nagsugod na diha sa iyang will, ang kung wa pa tumuingon niyang huna-unang as for me, I will not do that. Amo jam, ragi hapon tos may kanila.
Pero wala man. So nagsugod na diha, kung magpaabot ta sa Ginoo, kinahanglan nga naa na magsugod sa atong huna-huna ang pagpaabot niya. Ikaduha, musunod ang kasing-kasing. Kay kung wala ang kasing-kasing sa atong desisyon sa pagpaabot sa Ginoo, lisod sad kaayo. Mura ratag robot ana nga wa diha ang atong emosyon, wa diha ang atong kasing-kasing sa pagpaabot sa Ginoo. Now, samtang magpaabot ta sa Ginoo, daghan ang maapektuhan ana sa atong kinabuhi. Una ana, tingali, basin ikaw naa ka sa sitwasyon nga naghuna-huna ka nga, imposible naman kayo ning matarong ang akong kinabuhi or imposible naman kayo nga mahimong nindot ang akong kinabuhi. You have to decide whether you wait upon the Lord or you succumb to the pressure of your environment. Of course, ang lawas, musunod naman yun na siya. Kung naa ang huna-huna na ang kasing-kasing, ang lawas na to, musunod na. Bahala nagnahidaghang maintenance sa tambal. Musunod rin yun ang lawas, basta ang atong huna-huna, ang atong kasing-kasing, naa sa pagpaabot sa Ginoo. Okay. There is a ta. How do we apply that sa atong panahon karon? Pwede atong dunganon pagbasa? Ready, go? Oo. Kana mga panghitabo karon sa atong kalibutan, sa inyong silingan, sa imong kinabuhi, gikinahanglan nga di na makahatag nimo kalibog. Dili nimo libugon ang imong huna-huna sa imong sitwasyon karon, kundili tungod sa imong pagpaabot sa Ginoo, tungod sa imong pag-focus sa imong direction ngadto sa Ginoo, kinahanglan nga encourage na nimo or makapunting na nimo ngadto sa pagtutok sa Ginoo mismo. Sa ako nang gikaingon kaganina, unsao na to sa pagtutok diha sa Ginoo. Naatay buhing pulong sa Dios nga available. And so when kung moabot ang panahon nga siguro mura kag matandog sa mga nanghitabo sa atong palibot, kung moabot ang panahon nga mo santop sa hunahuna ang kalibog, nganong ingon ani ang nahitabo, you should go back to the Word of God. That is the only way maura na'y bugtong paagi aron madirect na to ang atensyon na to ngadto sa Ginoo. Mubalik gyud ta diha sa iyahang pulong. Ikaduha, ang balaang espiritu nga naa sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing ug ang pulong sa Dios maoy mahimong maggiya nato sa pag-usab sa atong direksyon nga dili ta mukuyog sa direksyon sa kalibutan. Because right now, karong panahon na sa atong kinabuhi, karon sa atong panahon, kung dili ta manalinghog sa pulong sa Dios, dako gyud kaayo tendency nga maminaw ta ug unsay gisulti sa kalibutan. Di ba? Wa man lagi mo maningog. Dako gyud kayo og tendency nga maminaw ta ug unsay gisulti sa kalibutan. Kung moingon ang kalibutan nga ibutang nato ang atong pagsalig diha sa baksin, mao gyud na hitabo nato, pero wa na magpasabot nga kami nagpabaksin, wa na may pagsalig sa Ginoo. That's not the point. Dili na mo ipunto. Even if we are taking the vaccine, accepting the vaccine, I am confident, I myself is confident that the vaccine is not my salvation. My salvation
is from the Lord. Oo, nganong naabot man ta sa vaccine. Okay, mao man ay current nga or relevant kaayo nga sitwasyon sa atong kahimtang karon. Next, the second inherent element of waiting is the willingness to wait for the God of our salvation. Giklaro ni Micah din niya, usbo na ko pagbasa sa 7, but as for me, I will watch, mga itong gingon na to kaganina, or look unto the Lord. Ikaduha, I will wait for the God of my salvation. Ningon siya, I will wait for the God of my salvation. Naanasad ng pong nga wait. Kaganina, look, karon wait ang pagpaabot. Unya, asa i-direct ang atong pagpaabot ngadto sa Dios. Ngadto kang Ginoong Hesukristo. Si Ginoong Hesukristo nagsaad nga mobalik siya. Unsa may atong isod sa atong hunahuna. Kanang saad ni Jesus Christ, wa gyud na mausab. Wa gyud na mausab. Naay po nga wait, kanang po nga wait din ha, kanang pagpaabot. Na may magpaabot nga kanang lahi bitaw ang imong gibuhat or ang imong hunahuna wala diha sa imong gipaabot. Nakasuway na mo ana. Ako kadaghan ako makasuway ana kanang magpaabot ko nga sa una napamantoy sini. Mutanaw kog sini. Samtang magpaabot ko diha sa salida nga wa pa mo salida, maghimo ko dirig magsigi kog buhat-buhat og unsay akong buhaton sa akong cellphone. Karon kay wa na may sini, pasalamat ko sa Ginoo nga wa na sini. Kay aron di na ko makatan-aw, dili bitaw. Matan-aw ra man gihapon diha sa balay. Pero by the way, before pa nasirado ang mga sinihan, wa na gyud ko matan-aw sinisad. Kay nga naman, ang igasto na kog sini, akong gigasolina sa motor, kaya wanam ko gasolina sa motor. Mahal naman kayong sini, di ba? At sa katong wala pa mo kuan bitaw. Murag para nako ba? Para nako. Kuan na siya, mas maay pag i-gasto na lang. Pero ang uban, naagihapoy mananaw. Labi na tong naglibog ug unsaon paggasto silang kwarta. Oh. Igon lang mo ingon sana all. Pero wa na ko manganda yan. Nakahibaw ba mo katong mga nakasuway bang nagpaabot? The hardest part or the hardest and most difficult part of waiting is the in-between. Kana bang between sa pagpaabot o sa pag-abot mismo sa imong gipaabot, maunay pinakalisod din ha. Maunay pinaka critical nga sitwasyon. Like kani atong sitwasyon karon, we are waiting for the second coming of Jesus Christ. Now, let me ask you this. What is or where is the most difficult part? Kanang asa ang pinakalisod sa atong pagpaabot? Kung naata simbahan, naata inig kaduwinggo, din simbahan, di, kay lisod, kay atong hisgutan din ginooman. Wa anta maghisgot din kung sa atong kahimtang. Nagtutok man ta din naminaw man ta sa pulong sa Ginoo. But what I'm trying to say is, in between the moment nga kadto bitong ning saka si Jesus Christ, og sa iyang pagbalik ang pinakalisod karong panahon na. Now let me tell you this, nganong mao na pinakalisod. Atong tan-awon din ni ha. Uy. Ning layat man. Nganong karon mo ipinakalisod? It is during this time that we are able to observe our surroundings. Sa atong pagpaabot karong panahon na, mao maning panahon na nga makalantaw ta sa atong palibot. Di ba?
Makapaminaw tag unsay gisulti sa kalibutan. Si Pedro, sa dihang giingnan siya, si Apostle Peter, giingnan siya sa Ginoo, niingon, nakakita siya ni Jesus Christ. Dito sa dagat ba? Kay numdo mo ang story. Ingon din siya nga, Ginoo mo anak ko. Niingon sa si Jesus Christ, tali. Di kay to lisod ni Pedro, pero kay baw mo asa dapita ang pinakalisod. Kadtong nanaog na siya sa tubig. Ni imbis magtutok siya ni Kristo, nakakita siya sa bawod purting dagkua. Pag-ana niya sa bawod nga purting dagkua, uy, nakuratan siya. Di mo tong ning sugod siya tidlom. Wa pa siya kaabot dito sa iyahang padulngan. Mausad na mga igsuon as a warning. Right now is the most critical period sa atong pagpaabot sa Ginoo. Because we are able to observe, we are able to listen to our surroundings, and we can see the different problems. Karong panahon na, labaw na siguro sa imong kinabuhi, samot na gyud og naay niabot nga problema sa imong kinabuhi nga para nimo mura na kag malumos sa problema. Murag lisod kaayong ipaabot sa Ginoo. Lisod kaayong igunit diha sa pulong sa Ginoo. But again, that is the most critical part of waiting. It is during this time where we are able to entertain and process different thoughts in our minds. Karong panahon na, maoning panahon nga, makahuna-huna ta ba? Basig maunay maayong buhato, no? Without consulting the Word of God. Basig maunay maayong desisyon para sa akong kinabuhi. But did you ask, nakapangutana ba ka, mao ba ka ni kabubuton sa Ginoo? Siguro na naghuna-huna nga, ako na lang ka ning i-give up. Ang akong relasyon sa Ginoo. Kay mura man og mas gubot ang akong kinabuhi karon. Ang pangutana, nakapangutana baka sa imong kaugalingon nga mao ba nay kabubuton sa Ginoo? Ngano man, as what I have said, now is the time that we entertain different thoughts in our minds. Kana bang entertaino na to unsay mga posible nga mga panghuna-huna. Labi nag-unsay gidalit sa kalibutan, unsay gidalit sa atong environment, posible na nato nga i-entertain. Then, the moment we do that, the moment we entertain those thoughts, it will begin to pull us down. Timanin na ninyo mga igsoon, sa panahon nga atong i-entertain ang atong panghitabo sa palibot, sa panahon nga atong sulayan pag rationalize ba nga basin og maoni. Maunang panahon na nga maghinahinay tag kalayo o palayo diha sa Ginoo. And I'm sure we don't want to do that, di ba? Doon na ba'y ganahan nato dinhi nga mao nay mahitabo sa atong kinabuhi? Ingon ba sila silence means yes? Murag ning yes tingay mo adto kay silent man. O silent lagi gihapon. Okay. Mulayat man. In application, sige, let's read this together. Ready, go. Oh. Sa panahon sa atong discouragements, di man yun na to kalikayan na ay mga discouragements nga moabot sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Labi na og nagatubang ta og daghan nga problema. Time pa ha, murag na ako'y nalimtad, ako'y balik sabi.
Ay. Kani, oh. Wa ni nako ma-share. As we wait upon the Lord, kanang in between, karong panahon na, nagpaabot man ta. Mabitaw nang atong i-celebrate every first Sunday ang gibuhat ni Ginoong Hesukristo ug ang iyang saad nga mubalik siya. As we wait upon Him, it is best to draw our attention back to the accomplished work of Jesus Christ. Unsa may gibuhat ni Ginoong Hesukristo? Kaning mga pangutanaha. Giunsa man pag-accomplish ni Ginoong Hesukristo ang gasa sa atong kaluwasan. Ang atong gasa wa man gyud bayad, or ang gasa sa kaluwasan wa man bayad. Ang kaluwasan nga imong naangkon karon wala nay bayad. Way bayad nga kwarta ba? Pero gibayran in tawo na ni Ginoong Hesukristo sa iyahang kinabuhi, mga igsoon. Ayaw og kana bang kanir bang atong hunahuna kay basta way bayad murag way bilisad. Pero kay bawo ba mo nga ang imong kaluwasan kinabuhi, ang pagkamatayo ni Ginoong Hesukristo mao'y kapalit ana didto sa cross. Then secondly, giunsa man pagpili ka ni Ginoong Hesukristo, giunsa man ka pagpili sa Dios. Klaro man kayo na sa Ephesians chapter 1 nga gipili ka sa Ginoo even before the foundation of the world. Unsay iyahang tuyo, unsay iyahang katuyuan sa pagpili, aron ang Ginoo mahimaya sa imong kinabuhi. Sa laing pagkasulti nga wa gyud kay labot, dili ikaw mo'y nagpili sa Ginoo, kun dili ang Ginoo mo'y nagpili nimo. Then unsa may imong kasiguruhan nga samtang sa imong pagpaabot magpabilin ka diha sa Ginoo. Kanang tanan mga igsoon gi-accomplish na ni Ginoong Hesukristo. Our only responsibility, ang atong responsibilidad lang gyud mga igsoon, mao ang pagpatalinghog sa iyahang pulong o pagpabilin diha sa Ginoo. Wa gilain. Maoro gyud na. And that is to encourage each one of us to remain faithful, to remain strong in the Lord as we wait upon Him, just like the prophet Micah. Sige. Ari na ta diri. In times of discouragements, always go back to what Christ has accomplished on the cross. Siguro dili pa kay ta maka-articulate karong panahon na, no? Dili kay ta maka-articulate ana kanang gibuhat sa Ginoo. But as we continue, as we progress, I'm sure that the Lord is going to give that thoughts, kanang mga principles, ihatag na sa Ginoo mismo sa imuha kung imong hatagan og higayon nga ikaw manalinghog sa unsay gisulti sa puong sa Ginoo. And sigurado ko nga ang ending ana, ang end game nindot kaayo. Ikaduha, the greatest di yun na nato kalimtan, the greatest miracle that happened to humanity is the miracle that took place at Calvary. Maunay pinnacle, maunay climax sa tanang mga milagro. Kanang milagro nga imong gihuna-huna karon moingon ka mayuntag nahitabo ni mauntag mao ni mahitabo. Wara na katunga sa milagro nga nahitabo didto sa Kalbaryo. Nga didto nagpakamatay si Ginoong Hesukristo. Unsay gipakamatyan ni Ginoong Hesukristo? Ikaw ug ako, kitang tanan gipakamatyan sa Ginoo. Gipakamatyan ni Ginoong Hesukristo
aron ikaw makabaton og kaluwasan. Remember that. Lastly, last element of waiting is the willingness to wait in expectation on God. The willingness to wait in expectation upon God. Unsa may atong kanabang nag-expect ta sa Ginoo? Unsa may atong kasiguruhan diha sa Ginoo? Unsa may atong tan-awon nga sigurado ta? As far as kani siya, naigingon din si Micah. Tanawa ha. Kung naamoy mga Bibles din ha, tanawa sa verse 7 again sa last part. I will wait for the Lord of my salvation, my God. Unsay gingon? My God will hear me. Oh. My God will hear me. Sigurado ko nga ang Ginoo nako maminaw sa akong yangungo. He will hear us. And we know for sure that our words will not fall on deaf ears. Siguraduha lang ang imong giampuan kadtong buhi nga Dios, kay siyempre kung ang patay nga Dios imong giampuan, di gyud na maminaw nimo kay patay man. Unsaon? Pero kung maminaw. Pero kung mag-ampo ka, musulti ka ngadto sa buhi nga Dios, this is your assurance. That is your assurance that He will hear on you. Maminaw siya nimo igsoon. Mao ni gingon din ni Prophet Micah nga, my God will hear me. Just like Micah, we are sure, we know that our God will listen to us. Maminaw siya sa atong mga yangungo. We know that He is a listening God. Maminaw siya. Dili sa kanang maminaw niya, mabanda. Di man na paminaw kay sa tinudan na ilang, man maminaw yun. Kana bitong murag naminaw niya, pabandakon lang. Dili ingon ana ang Ginoo. Pero kita pwede ta maginana, di ba? Sa daghang mga higayon, ingon ana man tas Ginoo mo, ning gisultis po sa Ginoo, mura lang naminaw ta pero wa ay. Nilapos raspikas. Pero ang Ginoo nato dili ingon ana. So unsaon man nato sa pag-apply sa atong ginabuhi. Kani, let us take hold of His promises as we wait upon the Lord Jesus Christ. Atong gunita ng iyahang mga pasalig, mga igsoon. Tungod kay nasiguro ta nga ang pasalig sa Ginoo iya gyud nang tumanon. Ang gisulti sa kalibutan nga ang saad kuno gimugna aron pakyason. Pero dili na iyaha sa Ginoo igsoon. Posible tingali sa mga tao nga nanguyab nimo or siguro nagpaabot ka na ay mga kani uso man kay na gyud kana bitang para sa mga hinigugma or karon hapit na eleksyon, gabi kayo mga pasalig ganas mga politiko gyud. Langit o yuta ihatag sa imo. Sayunan ka na, langit o yuta. Ako, di mo ko kadaog sa langit. Samot na si yuta, di ko kadaog. Di ko kumudawat, ana. Panahon eleksyon, kabuton ang bituon. Hatag si mo, di gihapon ko, ana, kay masunog ta. Kanang adlaw, bituon ba yan? It is considered a star. Imagine lang ang adlaw mo ihatag sa imo. Patay. Di pa gani ta kahikap sa adlaw, wa na. Abo na ta. May lagig na pa'y abo mabilin.
Pero sa Ginoo, mga igsoon, sa Dios ang saad iyang tumanon. So ato ginang gunitan ang saad sa Ginoo. Ato nang ibutang sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Kanang saad niya sa Matthew 6:33. Unaha pagpangita ang gingharian, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Very, unsa na? Kadaghan yung kay nahimong tinuod sa akong kinabuhi. I don't know sa inyo ha. That is a very very kanang alive ba nga pong sa Ginoo. Saad sa Ginoo. Usa lang na siya sa mga saad. That is, usa pa lang gani na. Pero perting daghanang mga saad nga naa sa ihang pulong. So mga igsoon ining buntaga dasig nako ang matag-usang ato nang angkunon, ato nang ibutang sa atong kasing-kasing kanang mga saad sa Ginoo. Samtang magpaabot ta niya. Let Christ dwell in us richly as we continue to touch others' lives for God. Wa nam to dere. Dere man dato touching lives for Siguro gid mo kan Jesus Muram to touching lives for gamay ra man kay naningog. Klaro na ang naklaro na ko diri si Brad Baldo. Kaya naman sa tubangan. But I know that you know that. Kibaw ko nga naana sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. We cannot touch other people's lives if we do not allow Christ to dwell in us richly. Nga naman, sigurado yun na, pag ingnom pang igsoon Jesa, ganyan, makadungog lang tagamay yung istorya nga dili maayo para nato, ulbo din ang atong kaspa din. Ako, manong ko'y kaspa kayo, kuha naman ko, kuha na may buhok. Muna yung usan akong pasalamatan sa Ginoo kay wa na'y kaspa. Para di mo ma-discourage ba, kantong mga wa na'y buhok. Maunay nindot mga igsoon, kung atong papuyon, kung atong paharion si Kristo sa atong kasing-kasing, kung atong ikinabuhi kung unsay gisulti ni Ginoong Hesukristo, we will be able to touch others for God. As we look at our environment around us, labi na rong panahon na, dali kayo tang madala. Dali kayo tang matintal kung unsay naa sa atong palibot. Dali kayo tang musakay kung unsay gi-offer sa kalibutan nga explanation. Nga naman, ingon ana manggid ta. Kita mga tao dali ra manggid ta mo entertain sa panghuna-huna nga iya sa kalibutan. Pero niingon si John MacArthur, usan ni siya kay nilang theologian, niingon siya, in spite of his dire circumstances, bisan pa kuno sa kalisod nga giagian ni Micah, ingon nga si Micah watchman. In spite of his dire circumstances, Micah as a watchman would intentionally look for evidence of God's working, trusting God to act in His own time and way. Kani mga igsoon, kumusta ikaw personally sa imong ginabuhi? As far as Micah is concerned, ingon si John MacArthur sa iyahang observation nga bisan unsa kalisod ang iyahang giagian, bisan unsa ka murag imposible nga sitwasyon nga naa siya diha sa tunga,
Si Micah, ingon nga watchman sa Ginoo, nagpaabot siya. Intentionally nagpaabot siya sa Ginoo nga muhimo ang Ginoo sa iyahang gustong buhaton. Taliwala sa katawhan. Gustong buhaton sa Ginoo in His time and way. Sa iyahang panahon ug sa iyahang pamaagi. Ang pangutana karon mga igsoon, willing ba ka nga mahisama parihas kang Micah? Ha? Isog mo kay mong tinanawan ako. Wabi ako isaan ang pong Ruben ni Sino akong gisulti ninyo. Willing ba ta nga mao na mahitabo sa atong kinabuhi? Nakakita igsuon ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Atong iduko ang atong mga ulo, atong itugyan ang atong panahon karon. Nakakita, as what I have said, nakakita ang Ginoo sa saad sa imong kasing-kasing or ang inclination sa imong kasing-kasing. Let us pray. Labing balaan og dalaygon namo nga Dios, salamat sa mga pulong nga imong gipakigbahin nga ri kanamo karong buntaga. Ginoong Dios, itugot nga pinaagi sa balaang espiritu, ikaw magtultol kanamo, ikaw maggiya kanamo, ikaw maghatag kanamo Ginoo sa imong paggiya samtang magpadayon kami sa pagsunod diha kanimo. Nasayod kami o Dios nga karong panahon na daghan ang mga panghitabo nga posibleng mubira kanamo palayo gikan kanimo. But we thank you, O God. We praise you. We worship you because in spite of all these circumstances, bisan pa Ginoo anaa kining mga sirkumstansya nga gustong mubira kanamo, palayo gikan kanimo, ikaw matinumanon nga nagunit kanamo. Ikaw matinumanon pinaagi sa imong presensya o pinaagi sa imong buhing pulong nagdasig kanamo. Pinaagi sa presensya sa balaang espiritu nga niya kanamo o Dios. Thank you so much. And I pray that we will continue to make our lives. Amon tang ipadayon Ginoo, among gamiton ang among kinabuhi alang sa imong kahimayaan. Taliwala sa kalisod nga among maagian, dili unta ni namo himuon o Dios nga maoy makababag sa among pagpangalagad ug sa among pagsunod diha kanimo, kundili himuon namo kini nga maoy maglig-on ug maoy among giya sa among pagpadayon sa pagsunod kanimo, O God. Dalaygon ka sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi ug amo kang gisimba, amo kang gidayeg, O Dios. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga among bugtong maluluwas kini among gitugyan diha nimo ug gipasalamatan. Amen.